Hello mga people, hello mga kapitbahay, sa lahat ng mga loyalist na mahal ko, sa mga DDS na nangaaway, maging sino ka man, halika na at meron tayong pag-usapan. Napapansin nyo ba, simula noong umupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ay hindi na tumigil ang mga Duterte sa kakasira sa kanya. Ang paninira ay nagsimula kay Digong Monyo, sumunod kay Sara, at sa mga kapatid niya si Pulong, si Baste. Isali din natin ang retokadang si Kiti-Kiti. Sinasabi nila weak leader si PBBM, tapos naging bamag. At kung ano-ano pang mga paninira ang sinasabi nila, bakit nila ginagawa ito? Dahil ayaw nila na mapunta kay PBBM ang papuri, ang atensyon ng mga tao. Gusto nila sa kanila lang. Dahil ang pamilya Duterte ay gutom sa kapangyarihan, gutom sa papuri at kulang sa pansin. Higit sa lahat, meron silang balak. Mas malalim pa na dahilan kung bakit gusto nila na sirain, kung bakit gusto nila na papagsakin si PBBM. Dahil gusto nila manatili sila sa kapangyarihan, sa posisyon para maprotektahan nila ang kanilang imahe. Bakit kailangan nilang protektahan? Dahil alam nila na sila ay mabaho. Alam nila na marami silang ginawa na kalokohan, kabulastugan, kasamaan, kademonyohan. Alam naman natin na si PBBM ay napakabait na tao. Very soft-spoken. Kahit nagalit siya, hindi mo maririnig na tumataas yung boses niya. At ang alam ng mga Duterte ay mahina talaga siya. Kayang-kaya nila. But they don't know na ang tubig na sinasabi nilang mahina, sinasabi nilang bangag, ay pwede silang lunurin, pwede silang mabulunan, pwede silang sakalin. Dahil kung matalino ang mga Duterte, hindi nila gagawin yan. Napaka-unprofessional nilang pamilya. Napaka-unprofessional nilang mga tao. Sinasabi nila, abogado sila, abogago at abogaga. Yan ang sakto na term na para sa kanila. Sa dami ng ginawa nila, napabagsak ba nila ang pamilyang Marcos? Hindi, diba? Kundi lalong napmamayagpag, lalong nagiging matamis ang pangalan niya sa taong bayan dahil ang ginagawa ni PBBM ay hindi sumasagot sa mga paninira nila, bagkus ipinapakita niya na ginagawa niya talaga yung mga pangako niya noong eleksyon. Ginagampanan niya yung mandato niya as president, unlike Sara Duterte, tamad, panira, nako, demonyita. I know that Sara Duterte planned a destabilization for PBBM. Pero nabuking dahil kay Speaker Martin Romualdez. Kaya galit na galit siya sa tao na yan. Galit na galit din siya kay First Lady Lisa Marcos dahil nasasapawan siya ng unang ginang pribadong mamamayan, si First Lady. Pero mas marami siyang ginawa kaysa sa opisyal na si Vice President na tamad, demonita at panira. Tulong-tulong pa silang pamilya mula sa ama hanggang sa anak. Kahit sa kaapu-apuhan ay tumutulig sa kay PBBM, inaatake siya. Pero PBBM is still standing, the strong man. Because no one can put a good man down. Para sa iyo, Sara Lustay, good luck na lang sa 2028. Akala mo, maraming sumusuporta sa iyo dahil amiingay nila.
Nako, ang lata maingay kapag walang laman. Kahit bilam yan, kapag binatingting mo, maingay. At ganyan ang mga supporters mo. At someday, magigising din sila. Dahil na rin sa kagagawan mo.